Tahimik ang buong bahay nang dumating si Lawrence. Hawak niya ang maliit na kahon sa bulsa, may ngiti sa labi, habang paakyat sa hagdan. Pinagplanuhan niya ang gabing ito. Isang sorpresa na siguradong ikatutuwa ni Laila. Ngunit paglapit pa lang sa pinto ng kanyang silid, may narinig siyang may hinang halakhak. Napahinto siya. Kumabog ang kanyang dibdib. Marahan niyang binuksan ang pintuan. At sa kanyang pagbukas, tumambad sa kanyang tanawing ni kailanman. Hindi niya inakalang masisilayan niya. Magkahawak kamay sina Laila at Miguel. Magkayakap sa kama. Nakatingin sa isa't isa na parabang sila lang ang tao sa mundo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lawrence. Nandito ka na pala. Halos wala sa sariling sambit ni Laila. Agad na kumalas kay Miguel. Hindi makapaniwala si Lawrence. Ano to? Laila. Miguel, paano niyo nagawa sa akin to? Lumapit si Laila. Ngayon ay nangingilid ang luha. Hindi to yung katulad ng iniisip mo. Wow, talagang mali pa yung nasa isip ko. Nakita ko mismo sa harapan ko. Mariing saad niya. Umakbang si Miguel. Pilit nagtatapang-tapangan. Tol, makinig ka muna. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Napatawa si Lawrence. Mapait at puno ng puot. Magkasama kayo. Magkayakap sa isa't isa sa kama ko, sa kwarto ko. Ano pa bang paliwanag ang kailangan ko? Lawrence, please. Nanginginig na ang tinig ni Laila. Mahal kita pero napagod ako. Lagi kang wala. Abala sa trabaho pero si Miguel lagi siyang nandito. Umigting ang panga ni Lawrence sa galit. Tumalim din ang kanyang tingin. Hindi siya makapaniwala sa narinig. So kasalanan ko pa. Dahil nagsisikap ako magtrabaho. Dahil gusto ko ibigay sa iyo ang lahat. Ganyan ka ba magmahal, Laila? Hindi ko sinasadya. Naghanap lang naman ako ng atensyon. Huwag mo sabihin hindi mo sinadya. Araw-araw kitang pinagkakatiwalaan. Hinayaan kitang gumala kasama mga kaibigan mo. Tangina. Hinahayaan din kita samahan ka ni Miguel pero ginagago niyo na pala ako. Galit na sigaw ni Lawrence na nagpipigil ng iyak. Napayuko si Miguel. Mahigpit na nakahawak sa ulo. Lawrence, ilang beses kong gustong kausapin ka dahil nahulog na ako sa girlfriend mo pero... Pero ano? Nakalimutan mo lahat ng pinagsamahan natin? Pinili mong talikuran ng pagkakaibigan natin para sa isang babae? Gago ka ba? Ba't girlfriend ko pa ha? Tol, nagkamali ako. Pero nagmahal lang din ako. Hindi lang pagkakamali ito. Traitor ka. Kapatid ang turing ko sa'yo, Miguel. Ganito nga igaganti mo sa akin? Lumuhod si Laila at hinawakan ang kamay niya. Patawarin mo ako, Lawrence. Hindi ko kayang mawala ka. Natawa siya dahil doon. Patawarin? At ano, hindi mo ako kaya mawala? Tangina, baliw ka ba? Umiling si Laila at patuloy ang pagluha. Ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal? Kung ganito ang pagmamahal, mas gugustuhin ko pang hindi mahalin kailanman. Kung sa kanya ka masaya, sige, magsama kayong dalawa. Tapos na tayo. Pero sisiguraduhin ko na hindi kayo habang buhay magiging masaya. Nagkaroon ng katahimikan sa buong silid. Hindi makatingin ang dalawa kay Lawrence. Hinugot ni Lawrence mula sa bulsa ang kahon ng singsing at saglit na binuksan. Kumislap ang bato sa ilalim ng liwanag, ng ilaw. Paalala ng mga pangarap na naglaho sa isang iglap. Mariin niyang isinara ito at kinuyom ang kanyang palad. Ito sana ang simula ng habang buhay natin. Pero ito lang ang maaabutan ko, Laila. Mahal na mahal kita. Pero hindi ako magpapakatanga sa'yo. Tumingin siya kay Miguel, diretso sa mga mata ng lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na kayong dapat ipaliwanag. Ang iniwan niyo sa akin ay sugat na hindi maghihilom. At malinaw na sa akin ang nakita ko. Hindi na siya nag-isip pagkatapos. Isang malakas na suntok ang dumapos sa panga ni Miguel. At sa lakas nito'y napaatras si Miguel. Muntik pang matumba. Lawrence!
Napasigaw si Laila. Agad na lumapit kay Miguel na hawak ang pisngi, nanginginig, ngunit hindi man lang nagtangkang lumaban. Hindi makapaniwala si Lawrence. Nanginginig ang dibdib sa galit. Yan ang para sa lahat ng tiwala at oras na sinayang ko sa'yo, Miguel. Kala ko may respeto ka. Kala ko may konsensya ka. Tahimik si Miguel na nakayuko. Tol, tatanggapin ko lahat kahit anong galit mo dahil alam ko mali ako. Tol, wala ka ng karapatang tawagin akong ganon. Umiyak lalo si Laila. Hawak ang braso ni Lawrence. Pero agad niya itong inalis. Lawrence, please tama na. Huwag mo na siyang saktan. Ako may kasalanan. Ako ang nagkulang. Huwag mong akuin lahat, Laila. Pareho kayong may kasalanan. Pareho niyo ako niloko. Hindi kayo magiging masaya. Tandaan yung dalawa yan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Habang papalayo, naririnig niya ang pag-iyak ng babae. At mahinang tinig ni Miguel pero hindi na siya lumingon. Lumipas ang ilang araw mula nang mahuli niya ang pagtataksil ng dalawa. Masakit pa rin para kay Lawrence, pero malinaw na sa kanya ang desisyon. Nagtagpo silang muli ni Laila sa isang maliit na cafe. Tahimik ang paligid na parang dinaanan ng anghel sa gitna ng mesa kung saan sila kasalukuyang nakaupo. Unang nagsalita si Laila gamit ang mahinang boses. Salamat. Pumayag ka makipagkita. Hindi agad sumagot si Lawrence. Nakatingin lang siya sa tasa ng kape na unti-unting lumalamig. Lawrence, hindi ako mapalagay. Hindi ako makatulog. Araw-araw kitang iniisip. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tinaas niya ang tingin, malamig at diretsyo. Pagkakataon. Ilang beses mo ako sinaktan. Sa loob ng isang gabi lang. At ngayon humihingi ka na isa pang pagkakataon. Hindi ko ginusto. Hindi ko rin pinlano. Nadala lang ako. Mahal pa rin kita. Mahal? Anong klaseng pagmamahal kung dalawa kami? Nagkamali ako. Pero ikaw pa rin talaga yung mahal ko. Ikaw pa rin yung pinipili ko. Umiling si Lawrence. Mariin ang boses. Kung ako ang pinili mo, hindi ka sana pumili ng iba. Saglit nakatahimikan ang namagitan sa kanila. Tila naghahanap ng tamang salita si Laila. Pwede pa nating ayusin. Kaya pa nating buuin ulit ang nasira. Hindi na. May mga bagay na kapag nawasak, hindi na may babalik. Tulad ng tiwala. Lawrence, please. Patawarin mo ako. Patawad. Kung ibibigay ko ang patawad na yan, para saan pa? Para ulitin mo yung ginawa mong pagkakamali? Para iparamdam mo ulit na wala akong halaga? Umiling si Laila. Lumapit ng bahagya sa mesa. Hindi ko na uulitin. Ipaglalaban ko tayo. Wala nang tayo, Laila. Hindi na ako ang lalaking dati mong kilala. Hindi ko kaya magpanggap na okay lang. Hindi ko kayang kalimutan ang mga nakita ko. Hindi ko na kaya magmahal ng taong kayang ipagpalit ako sa isang iglap. Halos manlumo ang balikat ni Laila sa narinig. Namilog ang mga mata at nanginginig ang labi. Mahal kita. Bulong niya, halos hindi marinig. Saglit na natahimik si Lawrence sa kadahan-dahang umiling. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal. Kapag wala na ang respeto, kapag wala na ang tiwala, hindi na ito mabubuo ulit kahit anong pilit. Tumayo siya at iniwan sa mesa ang hindi na nagalaw na kape. Hawak niya ang kahon ng singsing sa bulsa. Huling beses niya itong kinuyom bago tuluyang nilapag sa harap ni Laila. Para sa yan, pero wala na tong halaga ngayon. Agad siyang tumalikod ngunit humabol ang tinig ni Laila. Lawrence, huwag mo akong iwan! Kaya ko magbago, kaya kong ayusin lahat! Huminto siya saglit, ngunit hindi na lumingon. Ang mga salitang kaya ko magbago para sa mga taong huli na ang lahat. At ngayon huli ka na. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Pero sa loob niya ay alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa araw na yon, tuluyang nagtapos ang isang maganda sanang pagmamahalan. Dumiretso sa bar si Lawrence kinagabihan. Umaalingaw-ngaw ang halo-halong boses at kanta. Maging ang mga amoy. Umupo siya sa sulok.
Lumapit ang bartender sa kanya. Anong sa'yo, boss? Whiskey. Dumating ang baso at walang alinlangan niyang tinungga ang laman. Hindi siya nagtagal na mag-isa. Ilang sandali pa pumasok ang tropa niyang matagal niya nang hindi nakakasama. Uy bro, nung balita, bigla ka nagyaya ah. Hindi siya agad sumagot. Sa halip inikot ang baso sa kanyang mga daliri. Pangatlong tagay bago pa niya naramdaman ang lakas ng loob na magsalita. Niloko ako. Ha? Anong sabi mo? Nakita ko sila. Magkasama sa sarili kong bahay. Sigurado ka ba? Baka naman. Sigurado ako. Kung nakita niyo yung nakita ko, wala na kayo ibang masasabi. Tahimik ang lamesa. Wala ni isa makahanap ng tamang salita. Tanging tunog ng tugtugin ang humahalo sa kanilang katahimikan. Bro, Maingat na wika ni Clarence. alam namin masakit. Pero baka kailangan mo huminga muna. Huwag mong sirain ang sarili mo. Napatawa siya ng mapait. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang naghiwalay kaming dalawa o pinagpalit niya ako sa isa nating kaibigan na tinuring kong kapatid. Pwede ka umiyak kung gusto mo. Sabat ni Zeke. Normal lang yan. Umiling siya ng mariin. Di na ako iiyak. Kung iiyak ako, panalo sila. Hindi ko iiyak ng hindi naman dapat. Kala ko nun, ako ng pinakamaswerteng tao. May nobyo ang mahal ko, may kaibigan pinagkakatiwalaan ko. Pero mali pala ako. Mariing binaba ni Lawrence ang baso ng alak sa mesa. Halos mabasag sa bigat ng kanyang galit. Nanginginig ang kanyang panga. Kumikirot ang dibdib sa bawat paghinga. Tang ina. Alam mo kung ano yung pinakamasakit? Hindi man lang ako pinaglaban. Nung una pinadami niya sa akin na ako ang mundo niya. Pero nung dumating at ipakilala ko sa kanya si Miguel, parang wala na akong halaga sa kanya. Para akong basura na basta nalang tinapon. Kala ko magkaibigan lang sila. Pero hindi pala. Nagkatinginan sina Clarence at Zeke. Parehong walang masabi. Kita sa mga mata nila ang awa. Pero hindi yun ang kailangan ni Lawrence. Ang kailangan niya ay ilabas lahat ng kirot na binabaon niya. Lahat ng plano namin. Lahat ng pangarap na binuo namin. Lahat ng yun nawala ng parang bula. Gago ako kasi naniwala ako na siya ang habang buhay ko. Habang buhay. Mas nagtagal pa nga yung pagkakaibigan namin ni Miguel kaysa sa pagmamahalan namin ni Laila. Ginago talaga nila ako. Lawrence. Maingat na sabi ni Clarence pero agad siyang pinutol ng lalaki. Huwag mo muna akong pakalmahin. Gusto ko sumigaw at gusto ko sirain lahat. Gusto ko maglaho na para di ko na maramdaman to. Muli siyang sumimsim ng alak. Halos ubusin sa isang lagok. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang likod ng kamay. Sabi nila, kapag mahal ka ng isang tao, di ka niya sasaktan. Pero bakit ganito? Mahal daw ako. Pero ako rin pala yung unang iiwanan kapag may dumating na bago. Nalilisik ang mga mata niya. Pinipigil ang luha na pilit kumakawala. Hindi ko alam kung paano pa ako magtitiwala sa mga babae, sa kaibigan. Lahat sila kayang tumalikod kapag di na nila nakukuha ang gusto nila. Tol, di mo kailangan maghilom ngayong gabi. Pero kung gusto mo magalit, ilabas mo yan. Kung gusto mong marahin sila, gawin mo. Basta wag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Napailing si Lawrence. Mapait na ngumiti. Galit? Yun na lang ang natitira sa akin. Kung wala to, baka tuluyan na akong bumagsak. Kaya hayaan niyo muna ako. Wala nang nakaimik. Hinayaan na lamang nilang ilabas ni Lawrence ang kinikimkim nito. At di makapaniwala ang kanyang kaibigan sa kanilang narinig. Lumipas pa ang mga araw. Halos araw-araw nagiinom si Lawrence. Hindi niya pa rin matanggap ang lahat. Pero mabuti na lang, nandiyan ang ibang kaibigan niya para damayan siya. Hanggang sa di na siya nakatiis. Sabado ng umaga, dinala si Lawrence ng kanyang paa sa isang maliit na cafe, kung saan madalas silang magkita ng iba pa niyang mga kaibigang mayayaman. Pagdating niya, naroon na ang ilan. Agad nilang napansin ang kanyang presensya. Bro, kamusta ka? Tanong ni Carlo habang nag-aalok ng upuan. Umupo siya at hindi agad sumagot. Sa halip tumitig sa tasa ng kape na inilapag sa harap niya. Ilang sandali pa bago siya nagsalita.
Hindi ako pwedeng maging ganito na lang na sugatan. Kung mananatili akong ganito, panalo sila. Nagkatinginan ng kanyang mga kaibigan. Anong ibig mo sabihin? Tanong naman ni Marco, halatang nag-aalala. Oras na para bumawi. Oras na para ipakita sa kanila na mali ang ginawa nila sa akin. Tol, sigurado ka ba? Hindi ba mas mabuti kung kalimutan mo na lang? Kung mag-move on ka na? Move on? Hindi ako makaka-move on hanggat hindi nila nararamdaman ang sakit na binigay nila sa akin. Mapait siyang natawa. Pero paano? Hindi mo pwedeng basta. May paraan. Di kailangan ng dahas. Ang kailangan lang, tamang plano. Napakunot ang noo ni Zeke. Plano? Anong klaseng plano? Plano para wasakin sila. Hindi sa pamamagitan ng suntok o sigaw, kundi sa pamamagitan ng bagay na pinaka-pinapahalagahan nila. Sisirain ko sila ng palihim. Paghihigantihan ko sila nang hindi nila nalalaman. Kukunin ko ang dapat kunin sa kanila. Tahimik ang lahat. Nag-aabang ng susunod niyang sasabihin. Ang isa pera at reputasyon. Ang isa ambisyon at imahe. Kapag kinuha ko ang mga yun, masisira sila. Hindi na nila makakayanan. Tol, delikado yan eh. Baka ikaw masaktan sa huli. Sabat ni Carlo. May mas masakit pa ba sa sinapit ko? Humugot siya ng malalim na hininga. Saka muling nagsalita. Hindi ko kayo hinihinging sumali. Ang gusto ko lang kung sakaling dumating ang araw na magsimula na akong kumilos, huwag niyo akong pigilan. Tahimik ang mga kaibigan niya. Ramdam nilang hindi na ito ang parehong taong kilala nila noon. May galit sa mga mata. Malamig ngunit buhay na buhay. Maya-maya napabuntong hininga si Zeke. Kung yan ang gusto mo, tol, hindi ka namin pipigilan. Pero sana lang. Sana sa huli hindi mo pagsisihan. Kung may pagsisisihan man ako, yun ay kung hindi ko sila pinanagot sa ginawa nila. Lumipas ang oras at umalis siya sa cafe na may mas malinaw na isip kesa noong nakaraan. Sa kanyang mga kamay parang nakaukit na ang mapa ng paghihiganti. Hindi man niya alam kung saan magsisimula, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakikita ang pagbagsak ng dalawang taong minsang pinakamahalaga sa kanyang buhay. At doon nagsimula ang kanyang lihim na paghihiganti. Si Lawrence, ginawa ang lahat. Talagang hindi aasahan ng kahit sino na ginamit niya ang kanyang koneksyon at yaman. Mula sa labas ng gusali, tila walang problema. Ang malaking pangalan ng kumpanya ay nakasabit pa rin sa harapan. Kumikis na pang salamin ng mga bintana sa ilalim ng araw. Ngunit sa loob, iba ang ihip ng hangin. Puno ng kaba at ramdam na ramdam ng lahat ng empleyado. Pagpasok ni Miguel sa lobby, ramdam niya mga matang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang. Pero parang may bulungan sa bawat sulok. Pinilit niyang wag ipakita ang kaba at dumiretso sa elevator. Pagbukas ng pinto sa 15th floor, sinalubong siya ng kanyang sekretarya. Sir, nandito na po yung ilang board members. Kanina pa po sila naghihintay. Board members? Kala ko mamaya hapon pa ang meeting. Sir, biglaan daw po eh. May mahalaga raw pong kailangan pag-usapan. Hindi na siya nagtanong pa. Dumiretso siya sa conference room kung saan naroon ang 7 sa kanyang mga investors at partners. Pagbukas pa lang ng pinto, ramdam niya ang tensyon. Wala ni isang umiti. Magandang umaga. Ano itong biglaang meeting? Tumikim ang isa sa kanila, si Mr. Ramirez. Miguel, diretsahan na tayo. Nakarating sa amin ang balita na hindi maganda. Anong klaseng balita? Tanong niya, kumukunot pa ang noo. Una, may mga kumakalat na chismis tungkol sa ilang proyekto na hindi mo natutuloy. Pangalawa, may mga investors na umatras at pangatlo, may nagsasabing hindi stable ang financial standing ng kumpanya mo. Ano? Imposible yan. Lahat ng accounts natin maayos. Lahat ng transaksyon nasa ayos. Kung ganun, paano may papaliwanag ang 3 suppliers na umalis ngayong linggo lang? At kahapon, may 2 malalaking kliyente na bigla na lang nag-back out? Baka may misunderstanding lang, baka. Hindi na ito basta misunderstanding, Miguel. Putol ni Mr. Ramirez. Masyado na sabay-sabay ang lahat.
Kung di natin aayusin agad, baka tuluyang magpanik ang iba pang investors. Naramdaman niya ang pawis na tumutulo sa sentido. Pinilit niyang umiti kahit kinakabahan. Makakausap ko sila. Personal kong aayusin. Hindi ako papayag na masira lahat ng pinaghirapan natin. Ngunit walang tumugon. Halatang di kumbinsido ang iba. Isa pa ang nagsalita. Miguel, ilang taon ka na rin umangat. Di ka ba nagtataka kung bakit sabay-sabay itong mga problema? Parang may nagmamanipula. Ibig mong sabihin, may taong gumagalaw laban sa akin? Hindi imposible. Sa mundo ng negosyo, walang nakakaangat nung walang naiinggit. At kung totoo nga may kumikilos, kailangan mong malaman kung sino yan. Tahimik siyang napaupo. Sa isipan niya naglalaro ang libo-libong tanong. Sino ang may motibo? Sino ang gustong bumagsak siya? Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang maisip na pangalan. Matapos ng isang oras na mabigat na diskusyon, natapos din ang meeting. Hindi pa rin siya nakakuha ng malinaw na sagot. Tanging babala lang na kailangang kumilos agad bago tuluyang masira ang lahat. Pagbalik niya sa opisina, tinawag niya ang kanyang sekretarya. Ihanda mo lahat ng files tungkol sa kliyenteng umatras. Gusto ko sila makausap isa-isa. Opo sir. Sagot ng sekretarya, halatang kabado rin. Naiwan siyang mag-isa, nakatingin sa malalaking bintana ng kanyang opisina. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng bumagsak at ang kumpanyang pinaghirapan ko. Ngunit kahit paulit-ulit niyang isipin yon, hindi matigil ang kaba sa kanyang puso. Pagka-uwi niya kinagabihan, dumiretso siya sa sala. Hindi na siya nagpalit ng damit at hindi rin kumain. Mabigat ang bawat takbang at halata sa kanyang mukha ang inipong pagod at galit. Narinig niya ang boses ng babae mula kusina. Kanina pa ako naghihintay dito, ba't ngayon ka lang? Hindi siya sumagot agad. Naupo siya sa sofa, hawak ang sentido. Lumapit ito, hawak ang baso ng tubig. May problema ba? Mabagal niyang inangat ang muka. Problema? Oo, di lang basta problema. Malapit nang gumuho lahat ang pinaghirapan ko. Natigilan si Laila. Anong ibig mo sabihin? Sunod-sunod na umatras sa mga kliyente. Nawalan tayo ng malalaking deals. Pati yung mga suppliers biglang ayaw na makapagtrabaho. At sa tingin ng board, may nagmamanipula. May taong gusto akong pabagsakin. Tahimik lang ito saglit bago nagsalita. Siguro natural lang yan. Ganyan talaga sa negosyo, di ba? May panalo, may talo. Napalingon siya at nanlilisik ang mata. Natural? Ilang taon kong binuo ito. Ilang gabi akong halos hindi na natutulog. Nagbuhos ng dugot pawis, tapos bigla na lang mawawala. Umiling siya sa katumayo. Hindi ako naniniwala aksidente lang to. Naniniwala ako may taong nasa likod na nangyayaring ito sa akin at kailangan ko malaman kung sino. Bakit ka sa akin nagagalit? Bakit parang ako ang sinisisi mo? Dahil ramdam ko may kinalaman ka dito. Nanlaki ang mga mata ni Laila. Ano? Paano mo nasabi yan? Anong mapapala ako kung sisirain ko yung negosyo mo? Lumapit siya at halos magdikit ang kanila muka. Hindi ko alam. Pero bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Hindi ka ba natatakot kung mawalan tayo ng lahat? Hindi ako natatakot. Dahil alam kong kahit mawalan ka ng negosyo, kaya mong bumangon ulit. Lagi mong sinasabi, di ba, na hindi ka natatalo? Hindi agad siya nakasagot. Napaatras siya at pinagmasdan si Laila na tila may ibang anyo. May kislap sa mga mata nitong hindi niya mabasa. Hindi ka ba, kundi parang kumpiyansa. Ba't parang wala kang pakialam? Siguro kasi hindi pera o negosyo ang sukatan ng lahat. Minsan masyado ka nakatutok sa ambisyon mo. Nakakalimutan mo may mga taong nasasaktan. Napabuntong hininga siya. Pilit pinakakalma ang sarili. Di ko alam kung anong pinapahiwatig mo. Pero kung may alam ka, sabihin mo na. Huwag mo kong gawing tanga sa sarili kong bahay. Tumahimik ito sa kabinabaang tingin. Wala akong alam.
Ngunit sa loob ng kanyang puso, hindi na siya kumbinsido. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang isang baso ng alak. Kung di mo sasabihin, ako mismong hahanap ng sagot. At maniwala ka, kapag nalaman ko may naluloko at naninira sa akin, hindi ko ito patatawarin. Hindi na nakapagsalita si Laila. Tahimik ito nakatayo, pinagmamasdan ng lalaking unti-unting nilalamon ng galit at takot. Maya-maya sumalampak si Laila sa sofa. Nakatukod ang dalawang kamay sa kanyang sintido. Mabigat ang bawat buntong hininga. Naglalakad-lakad naman si Miguel. Ang mga ilaw mula sa kisame, tila mas maliwanag kesa dati. Parang bawat sulok ng bahay ay nakamasid sa kanila. Si Miguel, naglalakad-lakad pa rin. Hawak ang basong may alak. Habang si Laila, nakasalampak sa sofa. Pinipigilan ng sariling luha. Hindi mo ba naiintindihan? Madiing sabi ni Miguel. Halos mabasag ang baso sa pagkakahawak nito. Kapag bumagsak ang kumpanya, hindi lang ako mawawalan, pati ikaw, tayo lahat. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat isinugal ko. Mawawala lang yun. Tumingin si Laila. Matalim ang mga mata. Lahat ng sinugal mo o lahat ng sinugal natin? Huwag mong kalimutan, Miguel, kasama ako sa bawat hakbang. Pero ngayon parang ako pa may kasalanan sa lahat na nangyayari. Bumaling si Miguel. Naniningkit ang mga mata. Dahil ramdam ko nga na may kakaiba. Lahat ng ito bigla na lang? Ba't pakaramdam ko ikaw may kagagawan? Mabilis na tumayo si Laila. Galit ang boses na nagsalita. Paano mo nagagawang isipin yan? Ilang taon tayong magkasama, Miguel. Lahat ng sakit, lahat ng hirap tiniis ko sa tabi mo. Tapos ngayon, ako ang ituturo mong traidor? Hindi umimik si Miguel. Imbes, nilagok niya ang alak at mariing pinikit ang mga mata. Lalo namang sumikip ang dibdib ni Laila. Hanggang sa hindi niya na nakayanan. Lumapit siya at bigla itong sinampal ng malutong. Malakas, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nanlaki ang mata ni Miguel at dahan-dahan niyang binaba ang baso sa mesa. Laila, Anong Laila? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Hindi mo ba nakikita kung gaano mo ako sinasaktan? Hindi sa katawan ko, dito! Tinuro niya ang kanyang dibdib, kusan mabilis ang tibok ng kanyang puso. Napalunok si Miguel. hindi kita sinasaktan. Naghahanap lang ako ng kasagutan. Kasagutan? Walang kasagutan sa paghihinala. Anong ginagawa mo? Hindi mo alam, winawasak mo rin yung tiwala ko. Kung talagang wala kang kinalaman, ba't parang takot na takot kang ipagtanggol ang sarili mo? Hindi ako takot ipagtanggol ang sarili ko, Miguel. Takot ako mawala ng kasintahan na unti-unti nang kinakain ng ambisyon. Takot akong makita kang hindi na ikaw yan, kundi isang taong kaya akong itulak palayo dahil lang sa pagdududa. Tumahimik si Miguel. Tila natigilan. Ngunit ilang segundo lang bumalik ang init ng ulo nito. Kung ganun, patunayan mong mali ako. Sabihin mo kung wala kang alam, ng deretsahan, wala nang paligoy-ligoy pa. Lumapit si Laila. Halos dikit na ang kanila muka. Narinig mo na, Miguel? Wala akong alam. Pero kahit 10 beses ko pang ulitin sa'yo, hindi ka makikinig dahil sarado yung isip mo. Sa'yo? Mas madali akong gawin na masama kesa tanggapin na baka may pagkukulang ka rin. Parang tinamaan ng kidlat si Miguel sa narinig. Umangat ang kanyang kamay hindi para manakit kundi para pigilan ng sariling panginginig. Ngunit bago siya makapagsalita, muling humampas ang palad ni Laila sa kanyang pisngi. Para yan sa lahat ng gabi na pinili mo yung negosyo kaysa sa akin. Isa pang sampal. Para yan sa lahat ng pagkakataong kinain ka ng pride mo. Hanggang sa nakalimutan mo na ako. Para yan sa pagturo mo sa akin bilang traidor, samantalang ikaw naman ang lumalayo. Laila, Hindi mo ako kalaban, Miguel. Hindi ako ang kaaway mo. Pero kung patuloy ka magdududa, baka nga dumating ang araw na wala ka ng kasama. Baka tuluyan ako mawala sa buhay mo. Natahimik ang buong sala. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Laila at ang mabigat na paghinga ni Miguel.
Sa wakas nagsalita siya sa mababang boses. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa atin. Hindi mo alam dahil pinili mong hindi alamin. Pinili mong ibuhos lahat ng oras mo sa kumpanya at iniwan ako dito? Kaya ngayong may problema ka, hindi mo alam kung kanino ka kakapit. Napayuko si Miguel. Siguro nga mali ako. Siguro nga sobra na yung paghihinala ko. Ngunit hindi na nakinig si Laila. Tumalikod siya, nagtungo sa hagdan. At bawat takbang niya ay parang palayo ng palayo sa lalaking minsang pinangarap niyang maging sandigan. Miguel, kung patuloy mo yung hahayaan ng galit na lamunin ka, baka hindi lang negosyo ang mawala sa'yo. Naiwan si Miguel sa sala. Nakatulala, hawak ang pisngi na paulit-ulit tinamaan ng sampal. Ngunit higit pa roon, ang sakit na iniwan ng mga salita ni Laila. Isang sugat na hindi madaling maghilom, lalo na't alam niyang siya mismo ang dahilan. Samantala, sa kabilang bansa, matao ang hotel ballroom. Puno ng ilaw na kumikislap sa kristal na chandelier. Mga taong nakadamit ng elegante. Abala sa pagbate at pagbibigay ng business cards. Ngunit sa kabila ng magarang paligid, nanatiling malamig ang pakiramdam ng lalaking nakatayo sa tabi ng mesa ng alak. Suot niya ang itim na suit na lalo pang nagbigay diin sa kanyang tikas. Subalit hindi yun sapat upang takpan ang lungkot na nanatili pa rin sa kanyang mga mata. Tahimik siyang umiinom, pinagmamasdan ng mga taong tila walang problema sa mundo. Sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang mga alaala ng mga taong nagtaksil. Isang paalala kung ba't siya naririto ngayon, patuloy na umaangat sa industriya. Walang kaalam-alam sina Miguel at Laila na siyang may kagagawan kung ba't bumabagsak na lahat ng pinaghirapan ng lalaki. Kung bakit nawawala ng kayamanan ng mga ito. Hindi ba't nakakapagod ang ganitong event? Isang boses ng babae ang biglang sumingit sa kanyang pag-iisa. Malamig ngunit may halong biro ang tono. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng gown na kulay emerald. Hindi ito kasing garbo ng iba, ngunit kakaiba ang dating. Ang bawat galaw niya ay may kumpiyansa at likas na ganda na hindi nangangailangan ng sobrang dekorasyon. Nagkatinginan sila sandali bago siya tumugon. Siguro depende kung may dahilan kang umiti. Napangiti naman si Mika. Umiling ng bahagya. Oh, so ibig sabihin wala ka pang dahilan. Bahagyang tinaas ni Lawrence ang kanyang baso. Siguro wala pa hanggang ngayon. Hindi mo pa ako kilala pero sinasagot mo ako na para matagal na tayo magkausap. Hindi ba delikado yan? Delikado kung wala kang tiwala. Sagot ni Lawrence sa medyo seryosong boses. Tumahimik naman si Mika ng ilang segundo bago muling nagsalita. At kung sabihin kong mahirap nang magtiwala para sa akin? E di pareho pala tayo. By the way, my name is Mika. Pinagmasdan niya ang babae ng mabuti bago sumagot. Lawrence. Lawrence, maganda pakinggan ang pangalan mo. Maganda ba? O masyado lang seryoso? Pareho. Para bang hindi ka madaling lapitan pero nandito ka. Nakikipag-usap pa rin. Napangiti siya ng medyo mapait. Siguro kasi bihira lang ako makahanap ng taong gusto pa akong kausapin. At gusto ko rin kausapin. Ganun ba kabigat ang pinagdaanan mo? Seryosong tanong ni Mika. Nakasandalang sikos sa mesa at nakatitig sa kanya. Minsan kasi, kahit gaano ka pa kabuti, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, matutuklasan mong hindi ka sapat. Hindi agad sumagot si Mika. Sa halip kinuha nito ang sariling baso. Tinikman ng alak. Alam mo para magkabaliktad tayo. Ako naman, natutunan kong kahit gaano kasakit, dapat lagi ka may tinatabing ngiti at pagmamahal sa sarili mo. Nagangat siya ng kilay. So ikaw ba, ni minsan di ka naubos? Maraming beses na ako naubos. Pero heto pa rin ako. Buhay. Nakangiti. At nakikipag-usap sa isang lalaki na halatang mas sugatan pa kesa sa akin. Natahimik siya doon, hindi dahil sa panguuyam na sinabi nito, kundi dahil totoo yon. Kung ganun, ba't kailangan ko ang matuto mula sa'yo?
Hindi mo kailangan matuto mula sa akin. Kailangan mo lang pumili ulit kung kanino ka dapat magtiwala. Tinitigan niya ito at mas matagal ngayon. Mika, baka ito na ang dahilan kung ba't sulit ang pagpunta ko rito ngayong gabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi yon pag-ibig. Hindi pa rin ganap na pagtitiwala. Ngunit tiyak na yon ang unang hakbang patungo sa bagong simula. Kinabukasan, matapos ang gala, hindi maalis sa isip ni Lawrence ang misteryosang babaeng nakilala niya. Sa dami ng taong dumalo, si Mika lang ang naiwan sa alaala ni Lawrence. Hindi dahil sa marangyang bihis ni Mika, kundi dahil sa mga salitang tumama ng diretso sa kanyang sugatang puso. Habang nagbabasa siya ng mga papeles sa opisina, biglang tumunog ang telepono. Isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Kung ikaw ang seryosong mukhang hindi marunong umiti kagabi, tara, kape? Napangiti siya ng hindi namamalayan at nag-reply. Saan at kailan? Sa isang maliit na cafe sa tabi ng isang park, muli sila nagkaharap ni Mika. Hindi ko inakalang pupunta ka talaga. Hindi ko rin inakala mag-iimbita ka. Ganun talaga. Mas madali yatang kausapin ng isang stranger kesa sa taong matagal mo nang kilala. Bakit naman? Kasi hindi awkward. Wala rin kasaysayan na magbabalik ang sakit. Sagot naman ni Mika. Diretso ang tingin kay Lawrence. Sandali siyang natigilan. Totoo ang sinabi ni Mika. Pagkatapos nila mag-usap sa kung anong mga bagay at magkape, naglakad sila sa park. Ang paligid ay puno ng mga batang naglalaro at halakhakan ng mga magulang. Matagal na ba mula nang huli kang umiti ng totoo? Tanong ni Mika at nakatingin sa kanya habang naglalakad. Yes. Siguro ngayong araw ulit. Kung ganun, ibig sabihin may silbi pala ako. May silbi? Of course. Sobra nga eh. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa bawat takbang, tila gumagaan ang hangin sa paligid. Hindi nila napansin ang oras. Tila ba ang puso na dati puno ng sakit at galit, nagkaroon muli ng kulay dahil sa simpleng presensya ng isa't isa. Habang naglalakad, biglang napansin ni Mika ang malaking poster ng bagong palabas sa sinehan. Alam mo, matagal ko nang gustong panoorin yan. Ngayon na? Yeah! Sagot ni Mika at ngumiti. Dahil sa ngiti ng dalaga, may kung anong naramdaman ng puso ni Lawrence. Kaya naman pinagbigyan ni Lawrence ang nais ng dalaga. Sa loob ng sinehan, nagkataong magkadikit ang kanilang upuan sa gitna ng madilim na silid. Habang tumatakbo ang pelikula, hindi mapigilan ni Lawrence na mapansin ang pagtawa ni Mika sa mga eksenang nakakatawa. Parang musika na ngayon ang kanyang naririnig. Ba't ganyan ka makangiti? Bakit? Para nakakahawa. Baka ikaw lang ang madaling mahawa. Pagkatapos ng palabas, naglakad sila palabas ng mall. Salamat ha. Para saan? Para sa araw na to. Hindi ko akalaing magiging masaya. Ako rin. Matagal-tagal na rin mula nung huli ko itong maramdaman. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Mas matagal ngayon. Para bang may mga salitang gustong kumawala, ngunit pinipigilan ng parehong takot. Kung tutuusin, baka nga ikaw ang dahilan kung ba't nagsisimula ako maniwala ulit. Baka. Tahimik ang gabi nang ihatid ni Lawrence si Mika pa uwi. Sa labas ng bahay, saglit silang tumigil. Salamat ulit ah. Ako dapat ang magpasalamat. At nagpaalam na sila sa isa't isa na may ngiti sa labi. Lumipas ang mga linggo, mas lalo pang napalapit sina Mika at Lawrence sa isa't isa. Nakilala din nila ang isa't isa at ang sugatang puso ni Lawrence. Tila ba unti-unti nang naghihilom dahil kay Mika. Masaya kasama ang dalaga, napapatawa niya si Lawrence. At si Lawrence naman, patuloy na lihim na ginagantihan ng dating kaibigang si Miguel, na ngayon ay bagsak na ang negosyo. At ganun din si Laila, na siyang na-depress na dahil sa sunod-sunod na problema na dumating sa kanyang buhay. Dinala ito sa isang mental institution. Madilim ang kalsada,
Nakatayo ang anino ni Miguel. Nanlilisik ang mga mata. Hawak ang bote ng alak. Halatang lasing ngunit malinaw ang galit sa muka. Di ka talaga mapakali, no? Bulong niya sa sarili. Nakatitig sa direksyong nilakaran ni Lawrence. Kinuha mo na lahat. Wala ka rin karapatang maging masaya. Sinundan ni Miguel si Lawrence na siyang huminto sa tapat ng kanyang sasakyan. Narinig niya ang malakas sa tunog ng bote na bumagsak sa lupa. Napalingon siya. Lawrence. Garalgal ang boses ni Miguel. Nanginginig. Halatang lasing ngunit malinaw ang ibig sabihin ng bawat salita. Kinuha mo lahat, negosyo ko, reputasyon ko. Pati si Laila, ikaw pa rin ang mahal. Wala nang natira sa akin. Wala kang awa. Mariin ang pagkakakuyom ng kamao ni Lawrence. Wala akong kinuha, Miguel. Ikaw at si Laila ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira ng tiwala ko. Ikaw ang sumira ng pagkakaibigan natin at ng pagmamahala namin. Lahat ng sakit na dinanas ko, kayo ang may gawa. At gumaganti lang ako. Natawa naman si Miguel. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang bumagsak? Ikaw pa talaga may gana magreklamo. Sigaw niya pabalik sa dating kaibigan. Sabay bigwas sa kamao ni Miguel. Napaatras ang lalaki. Natumba sa semento. Duguan agad ang labi. Ngunit imbis na umatras, tumayo ito. Nagngangalit ang mga mata. Ganun? Sige, pakita mo kung gaano ka kalakas, Lawrence. Yan lang naman na meron ka, di ba? Mabilis ang sunod na suntok ni Miguel. Tumama sa panga ni Lawrence. Napatingin siya saglit sa gilid. Ngunit hindi siya natumba, bagkus mas lalo siyang nagalit. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan. Natumba ito na suntokin niya, halos mawala ng hininga. Nasaktan ka? Sigaw ni Miguel, habang sinusubukang ipitin si Lawrence. Eh ako bagsak na. At ikaw perpekto sa paningin ng iba. Perpekto? Sigaw ni Lawrence, habang pinupwersa ang sarili para makawala. At muling sumuntok. Tingin mo ba sa akin perpekto? Hindi mo ba alam kung paano namuntik masira ang ulo ko dahil sa pagtataksil nyo? Araw-araw pinipilit kong huminga. Kahit parang wala na ako silbi. Tumama ang kamao ni Lawrence sa pisngi ni Miguel. Ngunit kahit duguan, humagalpak si Miguel ng tawa. Pero ngayon, tignan mo ang sarili mo. Wala pa rin nagbago. Nandyan pa rin ang galit at hanggang ngayon ako pa rin ang iniisip mo. Dahan-dahang umatras si Lawrence. Pinunasan ang sariling labi na may dugo. Hindi kita inaaway, Miguel. Pero hindi rin kita kailanman magiging kaibigan ulit. Naglakad siya pabalik ng kanyang sasakyan. Iniwan si Miguel sa dilim ng kalsada. Duguan, wasak, tuluyang lugmok sa sariling kasalanan at galit. Mabilis lumipas ang isang linggo matapos ang banggaan nila ni Miguel. Sa mga araw na yon, unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ni Lawrence. Ang sakit na matagal niyang pasantila na bawasan. Higit sa lahat, mas nakatuon na siya ngayon sa bagong siglang binibigay ni Mika. Hapon na yon, at papalubog ang araw. Ang lungsod ay puno ng ilaw mula sa mga gusali at sasakyan. Abala ang mga tao sa pag-uwi. Nakaparada ang itim na sasakyan ni Lawrence sa harap ng opisina kung saan nagtatrabaho si Mika. Nakaayos ang suot at simpleng polo at slacks, ngunit kapansin-pansin pa rin ang tikas at presensya niya. Hindi na siya yung lalaking puno ng galit. Ngayon, unti-unti siyang bumabalik sa pagiging taong marunong magmahal muli. Lumabas na si Mika mula sa pinto ng opisina, hawak ang kanyang bag at halatang pagod ngunit may ngiti sa labi. Napahinto siya na makita si Lawrence na nakasandal sa sasakyan. Lawrence, anong ginagawa mo dito? Naglakad si Lawrence papalapit. Namumungay ang mga mata. Sinusundo ka? Sabi ko na kasi masyado kang nagpapagod. At ayokong umuwi ka na mag-isa sa ganitong oras. Napatawa si Mika. Bahagyang nag-blush. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Marunong naman ako umuwi. Alam ko, pero gusto ko. Isa pa, hindi ba't courtship 101 to? Dapat lagi nandyan kapag kailangan ng nililigawan? Nililigawan?
Halos mahina ang saad ni Mika ngunit malinaw sa tenga ni Lawrence. Yes, Mika. Simula na nakilala kita alam kong hindi lang basta pasasalamat ang nararamdaman ko. Ikaw ang dahilan kung ba't kaya ko nang umiti ulit. Kaya't oo, nanliligaw ako sa'yo. Sandaling natahimik si Mika. Napapangiti pero nahihiya. Ramdam niya ang sinseridad ni Lawrence at ang tibok ng kanyang puso'y bumilis. Lawrence, hindi mo naman kailangang. Pinutol siya nito nang marahang hawakan ang strap ng kanyang bag. At siya'y tinitigan. Hindi ko kailangan, pero gusto ko. Malaking kaibahan yun, Mika. Napalunok si Mika, ramdam ang init ng titig ni Lawrence. Piniling ilihis ang tingin, kunwari abala sa pagsara ng zipper ng bag. Ikaw talaga? Naglakad sila papunta ng sasakyan. Binuksan agad ni Lawrence ang pinto para sa kanya. Come on, hatid na kita. Baka gusto mo rin mag-dinner muna, libre ko syempre. Kung libre, bakit hindi? Habang minamaneho ni Lawrence ang kotse, napuno ng maliliit na tawanan at usapan ng loob ng sasakyan. Alam mo, nung una hindi ko akalaing may ganito kang side. Kala ko, pure serious ka eh. Yung puro negosyo, puro revenge. Napangiti si Lawrence. Saglit na tumingin sa kanya bago binalik ang mata sa daan. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo. Kundi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nilalaman pa rin ako ng galit. Tinuruan mo ako muling umiti. Ikaw ang pahinga ko, Mika. Natahimik si Mika. Mariin ang pagkakapit sa bag. Ngunit di maitago ang saya sa puso niya. Di ko naman ginagawa yon para suklian mo ng panliligaw. I know. Pero sa'yo ko lang naramdaman ulit ang ganito. Hindi ko na palalampasin pa. Bahagyang napapikit si Mika. Pinipigil ang sarili ng umiti. Ang bawat salitang naririnig niya ay tumatama sa kanyang puso. Pagdating nila sa isang maliit na restaurant, nagpasya silang kumain. Hindi ito marangyang ngunit cozy. At yun mismo ang gusto ni Mika. Habang kumakain sila, hindi maiwasang magkatinginan at magtawanan. Ngayon ko lang nakita si Mr. Serious na marunong din palang mag-joke. Biro ni Mika, natawa habang sumusubo. Para lang sa'yo yun. Napatigil si Mika at biglang umiwas ng tingin. Grabe ka! Huwag kang ganyan na, baka isipin ng iba, kinikilig ako. Totoo naman, di ba? Nagpatuloy ang kanilang usapan at kwentuhan. Sa bawat sandali, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Pagkatapos kumain, inihatid na siya ni Lawrence. Mika. Hmm? Hindi ko hihingi ng sagot mo ngayon pero sana bigyan mo ako ng chance. Hindi ko man mabura agad ang nakaraan ko, pero gusto kong patunayan sa'yo na kaya ko magmahal ng totoo at tapat. Lawrence, hindi madali para sa akin na magtiwala. Pero sa lahat ng pinapakita mo, baka nga may chance ka. Bahagyang napangiti si Lawrence, na puno ng ginhawa ang dibdib. That's enough for me. Kahit maliit na chance, gagawin ko sapat para mapasagot ka. Ingat sa pag-uwi Salamat sa dinner. Nanatiling nakatitig si Lawrence habang naglalakad papasok si Mika. At nang maisara na ang pinto, hindi niya napigilang umiti. Sa unang pagkakataon, matapos lahat ng sakit, may bago na siyang direksyon. Hindi na paghihiganti kundi pag-ibig. At sa puso niya, malinaw na malinaw, handa siyang gawin ang lahat para kay Mika. Nagpatuloy ang panliligaw ni Lawrence. Masaya na siya sa buhay ni Mika at unti-unti na siyang naghihilom. Nakita naman ni Mika ang efforts na ginagawa ni Lawrence. Kaya naman hinahayaan ni Mika ang sarili na mahulog sa lalaki. Tahimik ang gabi. Sa maliit na sala ng bahay, nakaupo si Mika sa sofa habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Sa kanyang tabi naroon ang inang si Aling Maricel. Abala sa paghahabi ng kumot, ngunit panay ang sulyap sa anak. Aba, parang lagi kaya nakangiti nito mga nakaraang araw. May dahilan ba? Ha? Wala ma, ano ka ba? Huwag mo ako lokohin. Mika, kilala kita. Kapag ganyan kang umiti, ibig sabihin may nagpapakilig sa'yo. Naman. Mama ka dyan. Sige na, sabihin mo na, sino ba yan?
Panunukso ng kanyang ina, sabay dampi ng kamay sa braso ng anak. Si Lawrence, ma. Lawrence? Yan ba yung may-ari na malaking kumpanya? Yung laging pumupunta rito noon? Oo, siya nga, ma. Naniligaw siya sa akin. Talaga ba? Abay, malaking bagay yun, anak. Mukhang mabait naman ang binatang yun at halatang seryoso sa'yo. Ma, yun nga yung problema eh. Hindi ko alam kung dapat ko nang hayaan ang sarili ko ma-inlove sa kanya. Bakit naman, anak? Anong pumipigil? Galing siya sa masakit na breakup. Ma, si Laila kasi yung ex niya. At parang hindi pa ganun katagal mula nang mangyari yon. Ayoko pong maging rebound. Sabihin mo nga sa akin, Mika. Ano ba talaga ang nararamdaman mo para kay Lawrence? Nakagat niya ang labi, saka nag-angat ng tingin. Ma, natatakot akong aminin pero I think I'm falling for him. Hindi ko na siya nakikita bilang simpleng kaibigan lang eh. Kapag nandyan siya, pakiramdam ko ligtas ako. Pakiramdam ko importante ako. Lumambot ang mukha ni Aling Maricel. Yun ang totoong damdamin mo. Huwag mo ikahiya. Natural lang na mahulog ka sa isang taong nagpaparamdam ng halaga sa'yo. Pero tama ka rin naman, anak. Kailangan mong maging maingat. Kaya nga, May. Gusto ko kapag pinili niya ako sigurado siya. Hindi dahil gusto niya lang kalimutan si Laila. At yan na nagpapakita na mahal mo siya, anak. Kasi iniisip mo ang kapakanan niya. Hindi lang ang sarili mong kasiyahan. Mahal? Hindi ko alam kung pwede ko na talagang tawagin ganon, ma. Pero sa tingin ko malapit na. At yun ang kinatatakot ko. Marahang pinisil ni Aling Maricel ang kamay niya. Walang mali sa matakot, anak. Pero wag mong hayaang kainin ka ng takot. Kung talagang mahal ka ni Lawrence at kung totoo ang nararamdaman mo. Kahit ano sugat ng nakaraan, mapapagaling yun ng sabay. Napaluha si Mika. Hindi napigilang tumulo ang isang butil ng luha. Ma, paano kung mali ako? Paano kung sa huli ako lang din na masaktan? Mahinahon ang tinig ng ina nang magsalita ito. Ang pag-ibig, Mika. Laging may kasamang sakit. Hindi mo malalaman ang totoo kung di mo susubukan. Pero kilalanin mo rin ang sarili mo. Huwag mong madaliin, pero huwag ka ring matakot lumapit. Niyakap ni Mika ang kanyang ina nang mahigpit na para bang isa siyang batang muling humanap ng lakas. Salamat, ma. Kailangan ko lang talagang marinig yan. Hinatak siya ng ina para makita ang kanyang muka. Isa lang ang payo ko, anak. Makipag-usap ka ng diretsahan kay Lawrence. Sabihin mo sa kanya ang mga nararamdaman mo, ang pag-aalinlangan mo. Kung totoo siya, hindi siya magmamadali. Hihintayin ka niya. At doon mo malalaman kung talagang karapat-dapat siya sa puso mo. Tumango si Mika. May luha pa rin sa mga mata, pero mas malinaw na ang isipan. Gagawin ko, ma. Hindi ko siya tatanggihan. Hindi ko rin siya hahayaang madaliin ang lahat. I'll take it slow. Ngumiti si Aling Maricel. Banayad at puno ng pagmamahal. Yan ang anak ko. Malakas, matalino at marunong magmahal ng tama. Nagpatuloy silang mag-usap at sa gabing yon habang nakahiga siya, isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan. Umiibig na siya kay Lawrence. Makalipas ang ilang buwan, naging payapa ang buhay ni Lawrence. Abala siya sa kumpanya, ngunit higit sa lahat mas nakatuon siya ngayon sa panliligaw kay Mika. Isang gabi, habang nakaupo siya sa opisina sa bahay, nakapatong ang laptop at cellphone sa mesa. Sa tabi isang baso ng alak hindi para magpakalasing, kundi pampaluwag ng dibdib matapos ang maghapong trabaho. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mga notification mula sa social media at balita. Curious na kinuha niya ito at binuksan. Doon pumutok sa kanyang harapan ang trending na video. Si Miguel, nakaposas, nakayuko, habang inilalabas ng mga pulis mula sa isang madilim na bahay. Ang mukha nito'y namumutla at pawis na pawis. Kitang-kita ang takot at kahihiyan. Breaking news, dating negosyanteng si Miguel, arestado dahil sa iligal na droga at pag-iingat ng mga baril. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad.
Napasinghap si Lawrence at di makapaniwala sa nakita. Grabe, ito na pala ang karma mo, Miguel. Maya-maya nanood pa siya ng mga komentaryo ng mga reporter sa TV. Habang pinapanood niya, pumasok si Mika sa opisina, hawak ang isang tasa ng kape. Uy, ba't ang seryoso mo dyan? Teka, si Miguel ba yun? Oo, nahuli siya. Droga at baril. Tignan mo, nakaposas pa. Oh my God! Hindi ko akalain na dating mayaman siya, nakilala sa lipunan tapos heto ang kahihinatnan? Huwag ka na magulat. Matagal ko nang alam na mali ang landas na tinatahak niya. Hindi nga lang ako nag-isip na hahantong siya sa ganito. Anong nararamdaman mo ngayon? Matagal mo siyang kaibigan noon tapos ito ang kinahinatnan niya. Masakit isipin, Mika. Hindi ko ipagkakaila. Minsan tinuring ko siyang parang kapatid. Pero ito ang bunga ng mga pinili niya. Tama ka. At hindi mo kasalanan, Lawrence. Hindi mo responsibilidad ang mga desisyon niya. Alam ko. Pero di ko maiwasang isipin kung di niya ako niloko noon, kundi siya nagpadala sa inggit, baka hindi siya bumagsak ng ganito. Hindi mo hawak ang desisyon niya. Ikaw nga kahit sugatan ka pinili mong bumangon, di ba? Siya pinili niyang lamunin siya ng galit at bisyo. Magkaiba kayo. At kundi dahil sa'yo, baka magkatulad kami ngayon. Baka nilamon na din ako ng galit. Kaya nga nandito ako, di ba? Para ipaalala sa'yo na may mas magandang mangyayari. Muli nilang tinignan ang screen. Kita nila kung paano pinipilit ni Miguel na sumigaw. Nagmamakaawa sa kamera. Pero halata sa itsura nito na wala nang maniniwala. Ang tao, madaling masira kapag wala nang natitirang panghahawakan. At si Miguel, matagal nang walang pinanghahawakan kundi puro inggit at puro pait. At ngayon, siya ang humaharap sa kabayaran. Anong plano mo ngayon? Tapos na si Miguel. Tapos na yung paghihigante. Ano na ang susunod para sa'yo? Simple lang. Ang susunod ay ikaw. Ang buhay natin. Gusto kong bumuo ng panibagong kabanata kasama ka. Hindi ko nahahayaang kainin ako na nakaraan. Yan ang gusto ko marinig. Habang magkayakap sila, muling nag-flash sa screen ang mukha ni Miguel. Duguan at halos wala ng dignidad. Ngunit hindi na ito nagdulot ng sakit kay Lawrence. 5 taon matapos ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Lawrence, ramdam niya na ang katahimikan at saya sa kanilang tahanan. Nakaupo siya sa veranda hawak ang kamay ni Mika, habang pinagmamasdan ang kanilang 2 anak na masayang naglalaro sa damuhan. Sa veranda ng kanilang malaking bahay, nakaupo ang mag-asawa at nakatanaw sa kanilang mga anak na naglalaro sa damuhan. Ang halakakan ng mga ito tila musika sa kanilang pandinig. Mommy! Daddy, look, I picked this for you! Sigaw ng panganay nilang anak. Isang batang lalaki na may hawak na maliit na bulaklak mula sa hardin. Napangiti si Mika at agad yumuko para tanggapin ang bulaklak. Ang ganda naman ng mga bulaklak na binigay mo sa mommy. Thank you, sweetheart. Natawa si Lawrence. Tumayo at kinuha sa karga ang kanilang anak. Pinaiikot niya ito sa ere na parang eroplano para matawa ng malakas ang bata. Tumakbo naman ang bunso nilang anak na isang batang babae. Daddy, buhat mo din ako! Napahalakak si Mika. Nambigyan din siya nito ng flowers. Habang pinagmamasdan ni Mika ang asawa at mga anak, hindi maiwasan na maalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Sa kabila ng sakit at pagtataksil at paghihigante na naranasan ng kanyang asawa, heto sila ngayon buo at masaya. Nang lumapit sa kanilang 2 mga bata, hinawakan nila ang kamay ng mga ito. Tahimik namang sumandal si Lawrence kay Mika. Pinagmamasdan ng mga bituin na unti-unti nang lumilitaw sa kalangitan. Alam mo dati, iniisip ko lang paghihiganti. Pero ngayon wala na ako ibang hiling kundi ganito. Kasama kayo. Lawrence, natutunan mong patawarin ang nakaraan at doon natutunan mo ring magmahal ulit.
That's why I fell in love with you. Ngumiti si Lawrence at marahang hinalikan ng kanyang labi. And I'll keep proving it to you every day. You and our kids. You are my real treasures. Hindi na kayamanan. Hindi na kapangyarihan. Hindi na paghihiganti, kundi kayo lang. Sa huling titig ni Lawrence kay Mika, dama niya ang kapayapaan at kasiguraduhan na matagal niyang hinanap. Habang dumidilim ang paligid, hawak-hawak nila ang isa't isa. Ramdam ang liwanag ng bagong simula at sa katahimikan ng gabi. Sa tawanan ng kanilang mga anak at init ng pagmamahalan nila, tuluyan ang naisara mga sugat ng nakaraan. Ito na ang kanilang happy ending. Isang buhay na binuo sa pagmamahal, pangunawa at walang hanggang tiwala. Lawrence, alam mo minsan naiisip ko parang ang bilis ng lahat. Parang kahapon nang sugatan ka pa, puno ng galit tapos ngayon may pamilya ka na. Tama ka. Napahinga ng malalim si Lawrence saka tumayo. Mika, makinig ka sa akin. Hindi kita minahal dahil lang sa galit ko kay Laila. Hindi rin dahil kailangan ko ng kapalit niya. Minahal kita dahil ikaw si Mika. Dahil sa lahat ng tao, ikaw lang ang nakakita sa tunay na ako. Kahit wasak ang puso ko, kahit galit ako, kahit puno ako ng sugat. At hindi ako natakot na ipakita sa iyo kung gaano ako kahina noon. Naluha si Mika at marahang umiti. Alam mo, yan yung lagi kong pinapangarap na marinig mula sa'yo. Kasi kahit anong tapang ko, may takot pa rin ako nararamdaman. Takot na baka isang araw magising ka na lang at isipin mong maling tao yung pinili mo. Hindi mangyayari yun, Mika. Sa bawat araw na kasama kita, sa bawat tawa ng mga anak natin, mas lalo ko nasisiguro na ikaw ang tama, ikaw ang tahanan ko. Kung paano ako bumangon mula sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Ikaw ang dahilan nun. Sandaling natahimik sila. Parehas nakikinig sa huni ng kuliglig. Lawrence, mangako ka na kahit anong mangyari, hindi mo hahayaang masira ang pamilya natin. Ipangako mo na hindi mo hahayaang lamunin ka ulit ng galit. Tumitig si Lawrence sa kanya. Seryosong seryoso. Hawak-hawak ang dalawang kamay ni Mika. Nangako na ako nun. Pero ngayon uulitin ko. Nangangako ako na hindi ko nahahayaang balikan ng dati. Hindi na ako yung Lawrence na yun. Ang kaya ko lang ngayong gawin ay mahalin ka. Mahalin ang mga anak natin. At protektahan kayo ano man ang mangyari. Ikaw at ang pamilya natin ang hangganan ng laban ko. Lawrence, maraming salamat na sinabi mo yan. At ikaw, Mika, mangako ka rin sa akin. Mangako ka na hindi ka bibitaw. Kahit may mga oras na mahirap. Kasi darating at darating ang mga pagsubok. Hindi ko ipapangako magiging madali lagi. Pero ipapangako ko na hindi ka mag-iisa. Oo. Nangangako ako. Nangangako ako na kahit gaano kahirap hindi kita iiwan. Kahit ilang bagyo ang dumaan, pipiliin pa rin kita. Kasi ikaw at ang mga anak natin, kayo ang buhay ko. Salamat, Mika. Alam mo ba kung anong pinakamahalagang regalo na tanggap ko? Yung kapayapaang binigay mo. Kapayapaan na alam ko ligtas ako sa tabi mo. Yun ang hindi ko nakita sa iba. Hinaplos ni Lawrence ang buhok niya at marahang hinagod. At ang pinakamalaking regalo na tanggap ko ay ikaw. Kaya Mika, pangako, habang buhay kitang mamahalin. Hindi na napigilan ni Mika ang muling pagluha. Pero ngayon, luha na ito ng kasiyahan. Yumakap siya kay Lawrence ng mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Mahal na mahal kita, Lawrence. At habang buhay, pangako, ikaw lang. Sa ilalim ng mga bituin, sa malamig na hangin ng gabi, nawakasan nila ang lahat ng takot at alinlangan. At doon, sa katahimikan ng kanilang tahanan, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang pag-ibig. Hindi na nakatali sa nakaraan, kundi nakatali sa matibay na pangako ng habang buhay na pagmamahalan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta.
Maaari niyo pong suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at comment po sa ibaba. Hanggang sa muli!